So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito kay Pastor Apollo Kibuloy, ano? Kasi alam naman natin, viral na viral siya ngayon. So, ang video ito ay mula kay Kaalam PH. So, meron itong pamagat na ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy Network. So, yun. Dito makikita natin yung ewan ko, some kind story ata niya to or yung mga kinakasangkutan niya, no? So, bago natin simulan, Kaalam PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, content nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka-agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy Network. So again, Kaalam PH, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Magandang araw mga kaalam. Ngayon, Ulit lang ha. Ulit. magandang araw mga kaalam. Ngayon tatalakayin natin ang isang kontrobersyal na usapin na matagal nang pinag-uusapan sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun. Siya So yun, ang magkakaalaman na tayo dito, men. isang kilalang relihiyosong leader, self-proclaimed appointed son of God, at founder ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, KOJC. Yun. Sa kabila ng kanyang milyon-milyong tagasunod at malalaking proyekto sa iba't ibang larangan, hindi maikakaila na maraming kontrobersya at aligasyon ang bumalot sa kanyang pangalan. Wait lang ha, yung sa milyon-milyon na tagasunod, actually, sobrang daming di makapaniwala dito or naguguluhan kung paano nangyari. Well, ganito kasi yan. Siyempre, kapag gagawa ka ng simbahan, ang kailangan mo lang naman talaga is, halimbawa, meron kang solid na, for example, ako si Kibuloy, tapos meron akong 10 kaibigan. Sabihin ko, gawa tayo ng simbahan. Ngayon, yung 10 kaibigan ko, matik na yun, sila yung maghahanap ng i-member din sa akin or sa simbahan namin, or siguro yung mga anak ng 10 yun, mga kakilala, mga kaibigan, mga ganyan ba, hanggang sa lumaki at lumaki ng lumaki ng lumaki. 'Di ba? Yan, ganyan lumalaki naman yung religion eh. Yung parang by generation ba. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy? Okay. Unahin natin ang kanyang background at kung paano nagsimula ang kanyang ministeryo. Ipinanganak si Pastor Apollo Kibuloy noong Abril 25, 1915 sa isang maliit na baryo sa Davao City. Bago siya 1915? Ano ba yun? nagtatag ng sariling simbahan, siya ay miyembro ng United Pentecostal Church at doon nagsimula ang kanyang pagtahak sa larangan ng relihiyon. Noong 1985, iniwan niya ang kanyang dating simbahan at nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa kanyang mga tagasunod, siya ay nakatanggap ng divine revelation mula sa Diyos na nagsasabing siya ang appointed son of God. O, di ba? Yung divine revelation. Of course, kahit sinong tao naman pwedeng gamitin yan. Di ba? Halimbawa ako, pwede ko rin sabihin na, uy, gagawa ako ng religion, sasabihin ko lang sa kanila na meron din akong tanggap na divine revelation. Di ba? So, hindi mo talaga siya masasabi na legit talaga siya. Na magliligtas sa sangkatauhan at magtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Mula noon mabilis na lumago ang kanyang simbahan at naging isang napakalaking organisasyon na may mga miyembro hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos, Canada at iba pang bahagi ng mundo. Si Kibuloy Kaso lang, naging wanted na siya sa Estados Unidos kaya nandito na lang siya sa Pilipinas. Ngayon, tinuldo ka na yung paghari-harian niya. ay naging tanyag hindi lamang sa kanyang mga sermon at pagtuturo kundi pati na rin sa kanyang mga charity works, business ventures at koneksyon sa ilang kilalang personalidad sa politika at entertainment. Sa likod ng kanyang imahe bilang isang banal na leader, marami ang nagtatanong tungkol sa tunay niyang intensyon at mga gawain. Yun. Isa sa mga pangunahing kontrobersya Human na bumalot kay Pastor Kibuloy ay ang mga aligasyon ng human trafficking, pang-aabuso at financial fraud. Yun Noong lang. 2021, siya ay isinama ng Federal Bureau of Investigation, FBI, sa kanilang most wanted list dahil sa mga kasong may kinalaman sa sex trafficking, forced labor at iba pang krimen. Yun lang. Ayon sa mga ulat, mayroong ilang dating miyembro ng kanyang simbahan ang nagsampa ng kaso laban sa kanya. Inaakusahan siya ng pang-aabuso, pagkulong at pagpilit sa kanila na mangalap ng pondo para sa simbahan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang O, di ba?
sige sabihin na natin guys kasi yung iba kasi dito na mga taga-suporta ni Kibuloy, sinasabi nila na gawa-gawa lang naman nila yung mga pang-aabuso na yan. May mga paganyan-ganyan sila. Pero syempre, wag nating isara yung pag-iisip natin na talaga ba or possible ba or impossible ba na magagawa ni Kibuloy yan. 'Di ba? Dapat buksan din natin yung ano natin, o bakit nagrereklamo or parami ng parami yung nagrereklamo. So baka totoo na talaga 'to, 'di ba? Ano yung motive, ano yung dahilan, bakit yan yung nasabi nila. Tapos hindi lang naman about yan eh. Marami naman eh, 'di ba? Samot-sari, especially kapag sa babae na yung usapan. Mas worse 'yun. Na ang panlilinlang at pamemeki ng mga dokumento. Ayon sa mga testimonya ng mga nagsampa ng kaso, sila ay pinangakuan ng magandang buhay at kaligtasan mula sa mga kasalanan kapalit ng kanilang buong pagsuko sa kalooban ng Ama na ipinangangaral ni Kibuloy. 'Yun lang. Marami sa kanila ang nagsasabing sila ay nakaranas ng psychological manipulation Yan, at pisikal na abuso. yung manipulation. Doon nadadali or madadali yung mga miyembro nila. 'Di ba? Kasi yung tao kapag ma-brainwash mo lang yung taong 'yan, wala na, hindi na magtatanong 'yan. Biruin mo ha, may mga cases tayo dito sa kulto kasi yung kulto yan naman talaga yung some kind related dito sa mga religion ano. Na kapag some kind gagawa ka ng religion, parang ang dating na pala niyan or ang kapupuntahan niyan pagiging kulto na pala. Yung ibang mga kulto, biruin nyo guys, may nakita akong balita dati. Lahat ng miyembro, uminom sila ng lason. 'Di ba? Sinunod nila yung utos ng pastor nila. Kasi para daw mapunta sila sa langit, sabay daw silang madedo. Kasi yun nga daw sabi nila na kung gusto nating pumunta sa langit, need nating madedo muna. Ngayon, para madedo sila, uminom silang lahat ng lason. Ang tanong, nasa na kaya sila ngayon? Nasa langit na nga ba talaga sila? 'Di ba? So parang kung iisipin mo ba na grabe, parang mga sira para yung yung mga uminom din ng lason. Para sa atin sira sila. Pero para sa kanila, tama yung ginawa nila kasi na-brainwash sila eh. 'Di ba? Namanipula sila. Kabilang na ang mga bata na pinilit umanong magtrabaho ng sapilitan at walang sapat na pahinga o sweldo. Yun May lang. mga ulat din ng sexual exploitation kung saan di umano'y inutusan ni Kibuloy ang mga batang babae na maging bahagi ng tinatawag niyang Pastoral. night duty na isang euphemismo para sa sexual favors na hinihingi niya sa kanyang mga selected members. Grabe. Sa kabila ng mga akusasyon, mariing itinanggi ni Pastor Kibuloy at ng kanyang kampo ang mga paratang. Ayon sa kanya, Siyempre, tatanggi yan. Meron bang makasalanang hindi tumatanggi or tatanggi? Actually, ngayon nga, nag-plead na si Kibuloy ng not guilty, men. 'Di ba? Kahit lantaran na yung mga reklamo sa kanya, kahit yung sa US na lang eh. Kung iisipin mo, bakit gagawan-gawan siya ng mga kaso ng US, 'di ba? ito ay bahagi lamang ng isang malawak na kampanya upang siraan siya at ang kanyang simbahan. Naniniwala siya na ito ay isang persecution laban sa kanya dahil siya ay isang tunay na tagapagsalita ng Diyos na nagsasabi ng katotohanan. Sa kanyang mga public statements, sinabi niyang ito ay isang spiritual battle at siya ay hindi natatakot dahil alam niyang siya ay nasa tama. Ang kanyang mga tagasunod ay patuloy na naniniwala sa kanya. Hindi natatakot dahil siya yung nasa tama tapos nagpuga. 'Di ba? Nagtatatago sa batas. So paki-explain. At nagsasabing ito ay isang pagsubok lamang na kanilang malalampasan. Ngunit ang mga aligasyon laban kay Kibuloy ay hindi lamang natatapos sa human trafficking at pang-aabuso. Maraming ulat din ng financial irregularities at maling paggamit ng pondo ng simbahan. Ayon sa mga dating miyembro, pinipilit umano sila na magbigay ng malaking bahagi ng kanilang kita sa simbahan at ang pondo ay ginagamit hindi lamang sa pagpapatakbo ng simbahan, kundi Ito yung kinapangit sa ibang mga religion na parang business lang yung talaga pakay. Kasi mas ginigipit nila yung yung mga member nila na pabigayin. Tapos yun, parang yung iba is ginigil trip ka nila. 'Di ba? Dapat kasi sa mga ganyan, donation lang yung bukal sa loob ng puso ng mga tao, ng mga miyembro. Hindi yung igigil trip mo pa, dapat magbigay ka. 'Di ba? Paano yung mga walang kaya? Paano yung sakto-sakto lang talaga yung pera? Tapos pinipilit pa, 'di ba?
pati na rin sa marangyang pamumuhay ni Kibuloy. Siya ay kilala sa kanyang magagarang sasakyan, private jets at malalaking properties. Ayon sa mga ulat, ginagamit umano ang pangalan ng simbahan para sa iba't ibang business ventures na hindi malinaw kung paano napapakinabangan ng mga miyembro. Isa pang aspeto ng kanyang pagkatao na nagbibigay ng maraming tanong ay ang kanyang relasyon sa mga kilalang politiko at personalidad. Si Kibuloy ay malapit na kaibigan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang beses na rin siya. Ito yung nakakatawa. Share ko lang sa inyo ha. Kasi ito si Banat Pai. Meron siyang statement about dun sa kung bakit daw siya kumampi kay Kibuloy or nandun na siya sa side kay Kibuloy. Gayong dati naman daw binabakbakan niya. 'Di ba? Tapos yun, sinabi niya na yun nga parang medyo na-realize niya na lang daw na mabait naman daw pala si Kibuloy. Pero kung iisipin mo kaya ka lang naman kaya ka lang naman pumanig kay Kibuloy. Dahil yung sinusuportahan mo na Duterte, kaibigan ni Kibuloy eh. 'Di ba? Kaya ang ginagawa mo ngayon, sinuportahan mo si Kibuloy kasi kaibigan siya ng sinusuportahan mo na Duterte. Ito yung kinapangit kapag yung sinusuportahan mo talaga is yung tao lang. 'Di ba? Hindi yung taong bayan, hindi yung gawa. Kaya if ever na may mga mali na ginagawa yung politikong sinusuportahan mo, wala. Pinili mo na lang na magbulag-bulagan. 'Di ba? Kasi biruin nyo guys ha. Pati yung tawag diyan, pagsuko ni Kibuloy. Wala, pinoprotect pa nila na hindi daw dapat sumuko si Kibuloy, something like that. 'Di ba? Kung solid ka talaga, dapat kayo mismo yung uusig kay Kibuloy. Dapat banatan niyo si Kibuloy nung nagtatago siya. 'Di ba? Kasi doon lumalabas yung pagiging bias niyo eh. Kung hindi kayo bias, binabakbakan niyo siya nung nagtatago siya. 'Di ba? Hindi niyo siya pinagtatanggol, mas inaaway niyo pa yung pulis na nanunugis. Sige, given na para sa inyo, you feel harassed ng mga PNP. Pero isa lang naman yung solusyon diyan ah. At ito na nga, nangyari na nga yung solusyon. 'Di ba? Nung sumuko si Kibuloy, tapos wala nang gulo. 'Di ba? Pangit nung ganun na parang nakasuporta ka lang sa politiko. Dapat nga hindi politiko yung sinusuportahan natin eh, yung Pilipinas yung taong bayan eh. Siyang naging vocal supporter ng ilang political figures sa bansa. Marami ang nagtataka sa impluwensya ni Kibuloy sa politika at kung paano niya nagagawang magkaroon ng koneksyon sa mataas na antas ng pamahalaan. Ayon sa mga kritiko, ang kanyang koneksyon sa mga politiko ay isa sa mga dahilan kung bakit siya ay nananatiling untouchable sa kabila ng maraming kontrobersya. Bukod pa rito, may mga ulat din ng Dati, pero ngayon, wala na kasi yung pati politiko niya, tagilid na eh. media manipulation at censorship. Ayon sa ilang mamamahayag, may mga pagkakataon na sinubukan ni Kibuloy na impluwensyahan ang mga media outlets upang pabanguhin ang kanyang pangalan at patahimikin ang mga negatibong ulat laban sa kanya. Ito ay isang malawak na Ganyan naman talaga yung mga bilyonaryo eh, mga mayayaman, mga hayok na mga politiko. Kaya yan din yung isa sa nakakainis talaga sa media natin. Kasi syempre yung media natin, meron din silang biases eh. 'Di ba? Nakakaasar lang. estratehiya upang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang banal at kagalang-galang na leader sa kabila ng mga lumalabas na kontrobersya. Sa kabila ng mga aligasyon at kritisismo, patuloy na dumadami ang mga tagasunod ni Kibuloy. Para sa kanila, ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng plano ng demonyo upang sirain ang tunay na anak ng Diyos. Sana all demonyo. May mga basis naman, hindi naman gawa-gawa yung mga pinupukol sa kanya. Ba't di niya harapin? Wala sila na si Kibuloy ay isang modern-day prophet na sinubok ng mga pagsubok ngunit mananatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Sa kanyang mga sermon, patuloy niyang ipinangangaral ang mensahe ng pagsuko sa kalooban ng Ama at ang pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng kanyang kaharian. Isang malaking bahagi ng kanyang tagumpay ay ang kanyang kakayahan na makipag-ugnayan sa masa sa pamamagitan ng kanyang charismatic na personalidad at mabisang paraan ng pagpapahayag ng kanyang mga aral. Sa kanyang mga programa sa telebisyon, social media at sa iba pang platform, nakikilala siya bilang isang makapangyarihang tagapagsalita na may malinaw at direktang mensahe. Ang kanyang malalaking events at worship services ay dinadaluhan ng libu-libong tao at ito ay nagiging patunay ng kanyang malawak na Tapos yung usapin naman na dinadaluhan ng maraming or libong tao.
Siyempre, di naman tayo pwedeng mag-base dyan na, wow, sobrang bait ni Kibuloy, dinadaluhan ng maraming tao eh. Kasi kapag kayo may perang involvement, dudugok talaga yung tao. 'Di ba? Parang sa mga rally lang yan. Na rally, okay, bayaran natin tag 1,000 yung pupunta sa rally. May pupunta talaga. 1,000 din yan eh. 500 din yan eh. 'Di ba? Kasi yung tao kapag may napapala sila, willing talaga yung makipagkumpulan dyan. 'Di ba? impluensya at karisma. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng relihiyon at negosyo, hindi maikakaila na ang mga usapin tungkol sa kanyang tunay na pagkatao ay mananatiling isang malaking katanungan. Tama. Siya ba ay isang tunay na banal na tao na ipinadala O banal upang banalan. magturo ng kaligtasan o isa lamang mapagsamantalang lider na ginagamit ang relihiyon para sa pansariling interes? Maraming tao ang patuloy na naghahanap ng sagot sa katanungang ito. At ang mga kasalukuyang legal na laban na kinakaharap niya ay maaaring magbigay linaw sa kung ano ang tunay na nagaganap sa loob ng kanyang kaharian. Ang kaso ni Pastor Kibuloy ay hindi lamang isang simpleng issue ng relihiyon, kundi pati na rin isang mas malalim na usapin ng power dynamics, exploitation at accountability. Sa isang lipunang patuloy na naghahanap ng tamang lider at gabay, ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala sa kung paano ang kapangyarihan at pananampalataya ay maaaring gamitin upang manipulahin ang mga tao. O, 'di ba? Totoo 'yun. Totoo 'yun kasi sa religion meron talagang namamanipula. 'Di ba? Halimbawa lang guys yung wala naman akong talaga kung if ever malinis talaga yung intention nila. Pero while thinking ba, 'di ba si Kibuloy pumatok siya doon sa USA nung parang nagpapalimos siya sa mga bahay-bahay, which is nakikita din natin yan ngayon sa ibang relihiyon. Sige, given na yung ibang relihiyon is talaga, good talaga yung intention nila. Pero what if yung ibang religion na hindi good yung intention nila? 'Di ba? Hindi mo kasi malalaman guys eh. For example, ganyan, pinapaulanan ka ng salita ng Diyos, syempre magigilty ka or kukurutin talaga yung puso mo. Kaya syempre magbibigay kayo ngayon ng 100. Ngayon, tapos hindi natin alam yung pera, doon pala napunta sa mga tawag dyan, mga simbahan na negosyante. Negosyo pala yung ginagawa. 'Di ba? Sige, sabihin na natin na yung mga taong yan na nandyan sa tabing kalsada, genuine talaga yung nila, genuine talaga yung pakay nila, totoo talaga yung mga hangarin nila. Pero what if yung mga bosses nila, 'di ba? Na tagahawak ng pera, saan nila dinadala yan? 'Di ba? Pwede nating sabihin na, legit yung mga nila, mga pangaral nila. Pero yung pera, yung pinagrimitan nila, baka yun na yung gumagawa ng mga kabulastugan. 'Di ba? Kaya dyan natin makikita na ang religion talaga pwede din gawing business. Ito ay isang paalala na mahalaga ang kritikal na pag-iisip at ang pag-analisa sa bawat leader na ating sinusundan, lalo na kung ang usapin ay may kinalaman sa ating pananampalataya at moralidad. Tama. Habang patuloy na hinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga kasong legal laban sa kanya, patuloy din ang pagsubaybay ng publiko sa bawat kilos at pahayag niya. Ang mga legal proceedings ay maaaring maging isang crucial na punto upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Kung mapapatunayang siya ay nagkasala, ito ay magkakaroon ng malaking epekto hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa mga milyon-milyong tagasunod niya na naniniwala at nagtitiwala sa kanyang mga aral. Sa kabilang banda, kung siya ay mapawalang sala, ito ay magiging isang malakas na mensahe ng kanyang patuloy na kampanya laban sa sinasabing persecution at patunay ng kanyang paniniwala na siya ay pinili ng Diyos. Ito ay Pero I think malabo na ito makalaya, men. Baka mag-guilty agad to eh. magbibigay daan sa mas higit pang paglago ng kanyang kaharian at pagkalat ng kanyang impluensya, lalo na sa mga taong lubos ang pananalig sa kanya bilang appointed son of God. Ang mga nangyayari kay Pastor Kibuloy ay nagiging salamin ng mas malawak na isyu sa ating lipunan patungkol sa pananampalataya, kapangyarihan at kung paano natin kinikilala at sinusuri ang mga lider na ating sinusundan. Sa likod ng karismatikong imahe at mapangakit na mga pangako, mahalagang isaalang-alang ang katotohanan ng mga gawa at intensyon. Para sa mga tagasunod ni Kibuloy, siya ay isang modernong Moses na humahantong sa kanila patungo sa promised land ng kaligtasan. Ngunit para sa iba, Agree ba kayo doon? Modernong Moses daw.
Siya ay isang malinaw na halimbawa ng Baka modernong Moset. Moset ka. Moset. isang leader na nalihis sa tamang landas at ginamit ang pananampalataya bilang kasangkapan para sa pansariling interes. Kung ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy ay babalikan, makikita natin na ito ay nababalot ng iba't ibang mukha. May isang bahagi na nagpapakita ng kanyang malasakit sa kapwa, ang kanyang mga charitable works at ang kanyang matibay na paninindigan sa kanyang pananampalataya. Ngunit naroon din ang anino ng mga kontrobersya na hindi natin maaaring balewalain. O, diba? Ang mga aligasyon ng pang-aabuso, panggaganso at iba pang krimen ay hindi basta-bastang mga paratang. Ang mga ito ay mga malalalim na usapin na nangangailangan ng patas at masusing investigasyon upang matukoy ang katotohanan. Ang patuloy na paglabas ng mga balita tungkol sa kanya ay nagiging bahagi na ng ating pambansang diskurso tungkol sa kung paano natin pinahahalagahan ng pananampalataya at ang mga lider na kinikilala natin. Ang pagkakaroon ng ganitong mga usapin ay isang paalala na mahalaga ang pag-aaral, pagsusuri at kritikal na pagtingin sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa mga usaping espiritual at relihiyon. Hindi sa O, diba? I know mahirap siyang gawin, guys, pero syempre kailangan yung hanapan ng paraan. Na, for example, ganyan si Kibuloy, may mga ibinabato sa kanya na issue. Wag niyong harangan agad or wag niyong i-block agad na wala, sinisira lang yan. Gawain lang yan ng mga demonyo. Like, ganun lang agad. Hindi niyo ba bubuksan yung pag-iisip niyo na, nga no, what if totoo? Di ba? ang bulag na paniniwala, kailangan din ng pagkilatis at pagpapahalaga sa katotohanan. Habang patuloy na naghihintay ang mundo sa mga susunod na kabanata ng kwento ni Pastor Apollo Kibuloy, ang kanyang buhay at ministeryo ay magpapatuloy na maging isang subject ng debate at pag-aanalisa. Anuman ang maging resulta ng mga kasong kinakaharap niya, ito ay magiging mahalagang bahagi ng kanyang legacy, isang kwento ng pananampalataya, kontrobersya at ang walang tigil na paghahanap ng tao sa katotohanan at kaligtasan. Sa huli, ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy ay maaaring maging malinaw o mas lalong maging misteryoso. Depende sa kung paano natin tatanggapin at iintindihin ang mga pangyayari. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing babala at aral na ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na maging mapanuri, maging sa larangan ng pananampalataya at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, yun lang naman. So, again, ang video yun ay mula kay Kaalam PH. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. So, ayun. Kita nyo naman, di ba? Na ito na yung, I think ito na yung time para medyo, mo siya, timbangin mo yung kung maniniwala ka ba kay Kibuloy or hindi na. 'Di ba? Tingnan mo or buksan mo ang pag-iisip mo about dun sa mga reklamo na nirereklamo sa kanya. Bakit sobrang dami? Dahil lang ba talaga sa politika? Well, yung politics naman, di din natin masisisi kasi involved din siya sa mga politiko eh. May mga kaibigan din talaga kasi siyang politiko, which is sinusuportahan niya talaga. 'Di ba? Alam naman natin na parang lang sila nagagamitan ba or nagbabalikan lang sila ng ng utang na loob. For example, si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, nung eleksyon, tinulungan daw siya ni Kibuloy. Tapos ngayon, parang tinutulungan naman ngayon ni Robin Padilla si Kibuloy. Which is obvious na tinulungan niya talaga si Kibuloy. 'Di ba? Pero ang mga pinagsasabi nila doon sa Senado, daw, i-respect or whatsoever. 'Di ba? Pero ngayon, nung issue naman kay Senyor Aguila, wala naman silang ginawa na pinotrektahan nila si Senyor Aguila or yung mga ibang mga nandyan sa Senado. Si Kibuloy lang talaga. Bakit ganon? 'Di ba? Kasi syempre sa utang na loob. Which is sobrang sad nun kasi syempre hinalal ka ng taong bayan para sa taong bayan. Hindi para sa mga kaibigan mo, hindi para sa pamilya mo, hindi para sa mahal mo sa buhay, hindi para sa mga halimbawa ganyan, kay Kibuloy. Diba? Dapat maging fair tayo na binoto tayo ng taong bayan. Huwag tayo maging bias. Sa usapang pananampalataya naman, 'di ba? Kayo na lang bahalang tumansya talaga niyan kasi ngayon nag-plead not guilty si Kibuloy eh. If ever lang naman guys na lumusot siya dito, if ever lang to ha. Kasi I know malabo din talaga niyang malusutan yan. If ever na
ano siya dito, tawag siyan, mapawalang sala siya dito sa Pilipinas. I think ang susunod niya namang kaharapin yung sa Amerika naman, 'di ba? Ito yung pinaka-sad talaga, na parang mamulat ka sa ganitong mundo na mapaniwala ka ba. Tapos yun nga, ang dahilan lang din naman kaya lumaki yan is yun nga sa invite at siyempre sa family, 'di ba? Yung mga anak ng mga miyembro nila. Kaya mas lalo talaga silang dadami ano. Tapos yun, patungkol sa appointed son of God, yung sinabi niya na parang meron siyang ano, 'di din talaga natin malalaman yan men. So yun lang naman, kayo ano masasabi niyo dito, comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section ano. So again, Kaalam PH, support niyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe niyo guys. Tapos yun, syempre, bago niyo iwan yung channel natin, huwag niyo na rin kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe sa YouTube channel at Filipino Isis. So mga Kanoy, that's it. Thank you so much for watching. Filipino Isis out.